Magandang araw po. Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Ako po ulit si Obed. At eto na po, ang ika-67 tagpo. Ang pagpapatuloy ng kwento. Pakinggan natin. Sigurado ka na ba dyan, Ompong? Muling tanong sa akin ni Damian. Wala tayong ibang pagpipilian, Damian. Napapaligiran nila tayo. Sagot ko. Tama si Ompong. Wala na tayong ibang pagpipilian pa. Sambit pa ni Mang Gordo. At ilang sandali pa ay kinuha na ng lalaking bilugin ang kanyang itim na manok upang lagyan ng tare. Muli ay tinanong ko si Mang Gordo na kung yung kakalabanin ko bang manok, ayan na ba si Ulikba? Hindi, Ompong. Hindi yan ang manok na hinahanap natin. Subalit, kakaiba din ang manok na iyan. At huwag na huwag mong mamaliitin. May karga ang manok na iyan. Sambit pa ni Mang Gordo. At dahil dun, ay nagpresenta na si Mang Gordo na siya nang maglagay ng tare. At maging si Temyong ay nagpresentang maglagay rin ng tare. Ompong, kung gusto mo ako nang maglalagay ng tare kay Bulik. At ipinapangako ko na lahat ng aking nilalaman ay ibubuhos ko upang manalo tayo. Sambit pa ni Mang Gordo. Ako din, Ompong. May mga naitabi pa ako dito na pansapin. Gagamitin ko ang lahat ng aking nilalaman para masiguro natin ang panalo ni Bulik. Sambit pa ni Temyong. Subalit tinanggihan ko ang kanilang mga alok. Maraming salamat po, Mang Gordo. At salamat sa iyo, Temyong. Subalit, ako na lamang po. Ako na lamang pong maglalagay ng tari kay Bulik. Marunong naman na po ako. Sagot ko. At nagpatulong na lamang ako kay Damian upang hawakan si Bulik. Subalit ako ang naglagay ng tari. Nung mga sandaling yun, ay nananatiling nakatayo lamang sa isang banda si Mang Pulo, na tila hindi alintana ang magaganap na sabong. Parang wala ang isipan nito sa aming sitwasyon ngayon. Parang kagaya nung naganap kay Temyong kani-kanina lamang. Ngayon naman ay kay Mang Pulo ito nangyayari. Sa tingin ko ay hindi si Mang Pulo ang aming kasama ngayon. Habang tinatarian ko si Bulik, ay pakiwari ko ay parang may bumulong sa akin. At bigla kong naalala ang ibinigay ni Lolo Tasio sa akin. Yung bagay na nakalagay sa may dahon ng saging. Habang nilalagay ko ang tare, ay palihim kong inilabas yun. At pagkabukas ng dahon ng saging, ay mistulang malagkit na kanin ang nakalagay roon. Pinahiran ko ng bagay na yun ang tare na ginamit ko kay Bulik. Ngunit ilang sandali pa, ay biglang tumingin sa aming gawi si Mang Pulo. At nakatingin ito sa amin na parang tumatagos sa aming pagkatao. Mabuti na lamang at patapos na ako sa paglalagay ng tari kay Bulik. At ang ibinigay na yun ni Lolo Tasio, kahit papano, ay naitago ko na. Patay mali siya ako sa aking ginagawa, na kunyari ay wala akong inilagay sa tari. At nang ilang sandali pa, ay pakiramdam ko ay merong lumalapit sa amin na nagmumula sa likuran.
nang biglang magsalita si Damian. Mang Pulo! Bakit po? Bakit po kayo napalapit? Tanong ni Damian. Pagkalingon ko ay halos nasa likuran ko na si Mang Pulo. At nakatingin lamang ito sa akin. Hindi ko malaman tuloy kung nakita ba niya ang bagay na inilabas ko kanina o hindi. Hindi nagsasalita si Mang Pulo. At nakatuon lamang ang tingin nito sa akin. Sa mga sandaling yun, ay nag-iisip na ako ng kung ano-anong bagay na maaari kong idahilan kung sakaling tanungin ako ni Mang Pulo. Subalit kakaiba talaga ang ikinikilos ni Mang Pulo noong mga sandaling yun. Mahigpit na ipinagbilin pa naman sa akin ni Lolo Tasio na wala dapat makaalam sa bagay na yun na kanyang ibinigay. At dahil dun, ay taimtim kong binabantayan ang magiging kilos na yun ni Mang Pulo. Ilang sandali pa, ay tila papabuka na ang bibig ni Mang Pulo at mukhang may sasambitin. Nang bigla akong magsalita, Mang Pulo, natarian na po si Bulik. Tapos na po namin siyang tarian. Kung nais niyo pong tumulong, ay maraming salamat na lamang po. Sambit ko. At sinadya kong inunahan sa pagsasalita si Mang Pulo upang hindi na ito makapagsambit pa ng kahit ano. At hindi ko hinayaang makapagsalita siya ng kahit ano pa. Nasa ganong sitwasyon kami nang agad kaming tinawag ng isa pang lalaki. Isa itong may kapayatan. At ang lalaking yun ay mukhang siya ang magiging sentensyador. Dahil siya rin ang sentensyador kanina. Ilang sandali na lamang ay magsisimula na ang laban. Habang papalapit kami, ay tila nadagdagan naman ang mga kalalakihan na naroroon. At hindi ko rin malaman kung saan nagmula ang mga ito. Umpong, tingnan mo. Mukhang dumadami ang tao. Sambit pa ni Temyo. Oo nga, Umpong. Mukhang dumadami. At mukhang may mga paparating pa. Sambit pa ni Mang Gordo. Umpong! Ikaw na ang bahala! Sambit pa ni Damian. Habang lalo pa kaming papalapit, ay nakatingin lamang ang lalaking bilugin sa akin habang nakangisi. At habang papalapit, ay nakatingin lamang ang lalaking bilugin sa akin habang nakangisi. At bit-bit naman niya ang kanyang itim na panabong. Nung biglang may sumigaw sa bandang likuran, ng pakiwari ko ay kasama ng lalaking bilugin. Amin niyang manok mo na yan! Tama! Wala ka ng kawalan yan! Amin na yan! Mga boses ng kalalakihan na nagmumula sa likuran. Di na kayo makakalis dito! Wala na kayong takas! Amin niyang manok niyo! Sambit po nung isa. At maging ang lalaking kamukhang-kamukha ni Manong Taling ay tila nakatuon lamang ang paningin sa amin. Nagmistulang ruweda ang patag na kalupaan sa tabi ng malaking puno ng akasya. At unti-unti nang pumapalibot ang mga kalalakihan dun. At napapaloob na lamang kami sa ruweda na yun. Unti-unti rin ay lumalakas ang hiyawan ng mga ito. Naanimoy sabik na masimulan na ang laban. Ang iba ay tila naglalaway pa na hindi ko mawari. Hanggang sa tuluyan na kaming napalibutan ng mga kalalakihan na naroroon na sa tingin ko ay nasa 50 ang katao o mahigit pa.
Maya-maya pa ay muling napasigaw muli si Damian. Dala marahil ng takot. "Obong! Ang dami na nila!" Sigaw pa ni Damian. At halos sumuot na ito sa damit ni Mang Gordo, dala ng matinding nerbiyos. Hindi ko masisisi si Damian, sapagkat ako man ay dumadagundong na din ang kaba sa aking dibdib. Dahil talaga namang napapalibutan na kami ng mga sandaling ito. Kung kaya't sa aking isipan ay kinakailangang manalo ni Bulik. Walang ibang paraan kung hindi ang manalo si Bulik. Dahil doon ay pilit kong nilabanan ng takot na yun. Kailangan kong maging matapang at kinakailangan kong magtiwala. Bagamat nakakadama ng matinding pagkabahala, ay sinabihan ko sila Damian. "Magtiwala lang tayo kay Bulik. Damian, magtiwala lang tayo sa Diyos Ama." Sambit ko pa. At tumango naman si Damian. At bigla itong napahawak sa sombrerong ibinigay ni Aurora. At kinapaka pa doon ang bagay na ibinigay naman ni Mang Andres. Ilang sandali pa'y pinagharap na kami ng sentensyador. Ngunit bago yun, ay nagsalita pang muli ang lalaking bilugin. "Kapag nanalo ka, malalaman mo ang kasagutan sa iyong katanungan. Iyon eh, kung mananalo ka. At kapag ako naman ang mananalo, alam mo na ang kahahantungan mo, Ompong." Sambit pa nung lalaking bilugin habang nakangisi, ngunit napakatilim ng tingin sa akin. Naghudyat na ng pagsisimula ng laban ang sentensyador at umugong na muli ang hiyawan sa paligid. Umatras na ako ng bagya upang bigyan buwelo si Bulik. Ngunit bago ko pa ibitaw si Bulik, ay kinakausap ko ito ng masinsinan na kinakailangan naming manalo. Dahan-dahan kong ibinaba si Bulik at saka huminga ako ng malalim at saka marahan kong binitawan si Bulik. Pagkalapag ko pa lamang ay naramdaman ko ng kakaiba ang naging tindig ni Bulik. Ibang-iba ito sa mga nakaraan naming laban. Dahil para itong nanliit. Baka siguro ay naninibago lamang ako dahil matagal-tagal din namang hindi ko nailaban si Bulik. Ngunit nung naibitaw na rin ang itim na manok, ay dun ko nakita. Kitang-kita ang malaking diferensya ng dalawang panabong. Napakatikas ng itim na panabong. At tila nanliit talaga sa itsura si Bulik. Hindi pa din naman nawawala ang tikas ni Bulik. Subalit ibang-iba talaga ang diferensya ng kanilang tindig. Parang may mali. Parang may mali na hindi ko mawari. Parang may kulang. Ngunit hindi ko maintindihan na dati namang ipinapamalas ni Bulik. Ngunit ganun pa man, unti-unti nang lumalapit ang itim na manok. Dahan-dahan itong gumigiri. At tila naglalagablab ang mga mata nito. At napakatalim ng tingin na animoy dadagitin si Bulik. Si Bulik naman ay nananatili lamang sa gitna ng ruweda at tila kumakahig-kahig pa. Nang ilang sandali pa'y kaagad lumusob ang itim na manok at hinarap si Bulik. Pagkasugod nito ay kaagad itong umangat. Lintik ang liksi ng itim na manok. Nakaangat agad ito ng napakabilis.
Pilit naman itong sinabayan ni Bulik. Subalit sa liksi nito ay nakaangat ito kaagad at bahagyang napailalim na si Bulik. Ngunit kahit napailalim ay sumabay pa rin ng palo si Bulik. Sabayan ng palo ang dalawa sa ere. Salpukan kung salpukan. Sigawan ng mga manonood. At lalo pang lumakas ang sigaw ng mga ito nang nakitang lumalamang ang itim na manok. Pagkalapag ay hindi pa rin masabi kung sino sa dalawang manok ang nakakalamang, sapagkat maayos ang tindig ng dalawa. Muling nagharap ang dalawang manok at kaagad umangat muli ang itim na manok at sunod-sunod na palo ang pinakawalan nito. Gumante din ng palo si Bulik. Subalit nakauna ng palo ang itim na manok dahil na rin sa tindi ng liksi nito. Sa bilis ng palo ng itim na manok ay hindi ko makita kung nakapagpatama ba ito o hindi. Ngunit kitang-kita ko na nakauna ito ng palo kay Bulik. Pagkalapag muli ng dalawang manok ay napansin ko na hindi pantay ang pagkakalapag ni Bulik. Parang natamaan ito. Ngunit hindi naman ito ganong pansinin. Muli ay sumugod ang itim na manok na tila ay hindi kakikitaan ng kahit anong pagbabago sa mga pag-atake nito. Agad nitong sinugod si Bulik. Pagkaharap ay agad umangat ang itim na manok. Subalit umiwas si Bulik at umilalim ito upang maiwasan ang mga palo ng itim na panabong. Ngunit dahil sa taas ng lipad ng itim na manok ay nagawa pa na itong makaharap kay Bulik. Ngunit nung pababa na ito ay siya namang pag-angat ni Bulik at sinalubong ng palo ang itim na manok. Mukhang nakabawi si Bulik sa salpukang iyon. Pagkalapag ng mga manok ay muling nagharap ang mga ito. Ngunit sumugod muli ang itim na manok at gigil na makabawi. Pagkalapit ng itim na manok ay naunaan ito ni Bulik. Nakaangat kagad si Bulik at nakapagpakawala kagad ng mabilis na palo. Kitang-kita ko ang salpukan at mistulang napailalim pa ang itim na manok sa tindi ng mga palo ni Bulik. Ngunit kitang-kita ko din na tila tumatagos lamang sa hangin ang palong iyon ni Bulik. Mukhang gumagana na ang kakaibang kakayahan ng itim na manok. At sa kabila ng napakagandang patama na yun ni Bulik, pagkalapag ng itim na manok ay parang wala lamang nangyari. Parang hindi naman ito nagalusan. Nung mga sandaling yun ay sunod-sunod na ang hiyawan ng mga tao. Nang biglang nangibabaw ang pagsigaw ni Temyong. Pagkatingin ko ay tila may kulay pula na bagay na nagmumula sa bandang katawan ni Bulik. Parang may bahid ng dugo sa katawan si Bulik. At ang tindig ni Bulik ay hindi na pantay. Hindi na pantay ang tayo nito. Mukhang natamaan si Bulik. Subalit ito ang kauna-unahang pagkakataong nakita ko na tinamaan ng ganyan si Bulik, na nagkaroon ng ganyang sugat, na may umagos na dugo. Muli ay nagharap ang dalawang manok at kitang-kita nga na hindi na pantay ang tayo ni Bulik. Samantalang ang itim na manok ay walang kagalos-galos at hindi kakikitaan ng kahit anong pagbabago sa kilos nito. At parang hindi rin ito napapagod.
Nakabangon ka agad ang itim na manok. Parang hindi ito napano. Nang maya-maya pa, ay nakarinig ako ng nakabibinging sigaw mula sa mga manonood sa may gawin nila Damian. Abang! Abang! Naririto na kami! Pagkadinig ko nun, ay pamilyar na boses yun. Agad ko yung nakilala at hindi maipagkakaila kung kaninong boses yun. Dahil doon ay napasigaw naman si Damian. Obong! Naririto na si Mang Tonyo! Mang Tonyo! Buti naman at nakaabot kayo! Kanina pa namin kayo inaantay! Sambit ka agad ni Damian. At dahil doon ay napasulyap ako sa gawin nila Damian, at naroroon na nga si Mang Tonyo. Kasama sila Damian. Nang biglang napasigaw si Mang Tonyo. Abang! Bakit mo inilaban si Bulig? Bakit po Mang Tonyo? Biglang sagot naman ni Damian. Ang lugar na ito ay hindi nasakop ng ating baryo. Sagot naman ni Mang Tonyo. Pagkadinig ko nun, ay para akong binuhusan ng malamig na tubig. Parang bigla akong nangatal sa aking kinatatayuan. At kakaibang takot ang dumalay sa aking katauhan. Biglang nanariwa sa akin ang bili ni Lolo Tasyo. Nahuwag na huwag, ilalaban si Bulig sa labas ng aming baryo. Parang biglang nablangko ang aking isipan. Bakit? Bakit hindi ko naisip yun? Biglang tanong ko sa aking sarili. At dun ko pa lamang napagtanto na isa itong patibong. Patibong para kay Bulig. Nais ko lamang pong magpasalamat sa lahat po ng sumusuporta sa ating channel, sa lahat po ng ating tagapakinig, sa lahat po ng ating mga subscribers, sa lahat po ng ating mga silent listeners, sa lahat po ng ating mga OFW listeners sa buong mundo po. Maraming salamat po. At sa lahat po ng mga nagpadala po ng kwento, maraming salamat po. At kung hindi rin po kalabisan, kung hindi po, please don't skip ads po. Napakalaking bagay po nito sa amin. Nais ko lamang pong i-shout out ang Solomon Game Farm dyan po sa may Tawid, Maasin, Southern Leyte. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Samuel Boliche, Ulysses Boliche, Bambi Bolivar, at sa Boliche family from Molino, Bacoor, Cavite. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Boss Prinsipe Merciful. Shoutout po. Shoutout din po sa Arvin EM Official Vlog. May time po kayo bisita ng channel niya, Arvin EM Official Vlog. Shoutout din po kay Ma'am Annie Viloria from Ma'am Annabel Apruebo. At happy birthday po kay Boss Jepoy. More birthdays to come, more blessings and good health. Shoutout po ito ay mula po kay Ma'am Annabel Apruebo. Shoutout din po kay Ruby Lim, Mia Aspa, at kay Alan Supangan. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Boss Alfie ng Alea Construction. Boss, shoutout po. Shoutout din po sa Marina Boys na sina Rolly, Alan, Ramil, at Sir Pampi, Sir Jojo, at Sir Jose from Muntinlupa. Ang shoutout pong ito ay mula po kay Boss Rolly Cuerdo. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Boss Robert Joseph Rizardo dyan po sa may Antique. Shoutout po sa iyo, boss. Shoutout din po kay Boss LD Boy Angeles dyan po sa may Ternate, Cavite. Shoutout po sa inyo.
Nais ko lamang pong i-shoutout si Ma'am Roda Garbida, shoutout po. At shoutout din po sa Balanon family, dyan po sa may Tandang Sora, QC. Ang shoutout pong ito ay mula po kay Jillian Kate Balanon, shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Ma'am Imelda Pasqua, Ma'am, shoutout po. Shoutout din po kay Boss Dixon Quizon, dyan po sa Talisay, Cebu City, shoutout po. Kay Boss Bernard Ferreras II, shoutout po sa boss sa pakikinig po sa ating hanggang 64th episode ng Ompong. Shoutout po sa boss, maraming salamat po. Shoutout din po sa mga taga Cavite from Radiant Arts and Print, shoutout po. Shoutout din po kay Boss Anthony Fidelis, dyan po sa may Doha, Qatar, boss, shoutout po. Shoutout din po sa husband po ni Ma'am Meg Yunet at sa mga kids po niya na sina Nino Jeffrey, Alpha at Jeff Aliling, shoutout po sa inyo. At sa may tropang Pochi, kay Boss Tonging, Boss Jake, kay Brad Dan, kay Tol Erwin, shoutout sa inyo mga boss. From Bago City, Negros Occidental, shoutout pong ito ay mula po kay Boss Edson Rodrigo, shoutout sa inyo boss. At shoutout din po sa Old CI Market, Santa Monica, Novaliches, Quezon City. Ang shoutout pong ito ay mula po kay Ma'am Rhea Ortega. Shoutout din po kay Boss Jameson at Floater Boys dyan sa Ahoy, Iloilo. Shoutout sa inyo boss. Nais ko lamang pong batiin ang happy birthday po kay Boss Eduardo Ducay on January 15. More birthdays to come, more blessings and good health. Advance happy birthday po Boss Eduardo. Shoutout din po kay Irene Marites from Kasiguran, Sorsogon. Ang shoutout pong ito ay mula po kay Boss Dondon Nahguera. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Boss Efren Enate dyan po sa may Batangas City. Boss, salamat po sa pakikinig. Shoutout po sa inyo dyan sa Batangas City. Shoutout din po kay Boss Malvin Esguera. Shoutout po sa iyo boss. Shoutout din po kay Ate G, kay Beng, kay Lori, kay Maricar. Shoutout din po kay Ma'am Cecil at sa mga kasama niya po dyan sa may Taian. Salamat po sa pakikinig. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Boss Dennis, kay Boss Rodel, kay Boss Roger, Boss Raymond, Boss Franz at Boss Roberto. Ang shoutout pong ito ay galing po kay Boss Engelbert Barao dyan po sa may Burnaby, BC, Canada. Shoutout po sa inyo dyan sa may Canada. Shoutout din po sa mga SRI boys ng Dammam, Saudi Arabia. Shoutout po sa inyo. Sila Boss Alan, Boss Mar, Boss William, Boss Patrick, Boss Vanny at Boss Regan. Ang shoutout pong ito ay mula po kay Boss RG Herbias. Shoutout po sa inyo dyan sa may Dammam. Ingat po kayo dyan. Nais ko lamang po sanang i-promote. Meron po tayong bagong channel. Kung may time po kayo, bisita lang po kayo. Tungkol po ito sa mga amazing facts, mga mind-blowing facts po. Ang pangalan po ng channel is Ang Kaalaman ni Chick Chick. So may time po kayo, bisita lang po sa bago nating channel. Maraming salamat po. Iwan ko po yung link dyan po sa may description box. Maraming salamat po. Shoutout din po kay Ma'am Julie Ruel, kay Ma'am Raquel Punsalang, Ma'am Melania Ruel. Shoutout po sa inyo, sa family niyo po. Shoutout po. Boss Loreto Ihaan Jr. Shoutout po. Sir Ron Pilapil dyan po sa Kentucky. Shoutout sa inyo. Boss Liay Estoque. Shoutout. Boss Edison Velasco. Shoutout. Boss Rodney TV, may time po kayo, bisita na po channel po ni Boss Rodney TV. Vlogs niya po sa mountain bike. Shoutout din po kay Boss Red Rosal. Nagda-livestream po si Boss Red every Wednesdays, Fridays, and Sundays. May time po kayo, bisita na po sa channel niya. Boss Lady B, 73 dyan po sa Texas. Shoutout po. Boss Ed Uy, shoutout po. Boss Dimpos Yuni, boss, shoutout sa iyo, boss. Ma'am Liza Arcega, shoutout po. Ma'am Ivy Standian, shoutout po. Boss Rochelle Abillar, may time po kayo, bisita ng channel po. Rochelle Abillar po. Ma'am Melanie Passion, shoutout. Ma'am Milagrosa Look, shoutout. Boss Nonoyski, shoutout sa iyo, boss. At yung BFF pala ni Ma'am Jane, si Boss Hershey, shoutout sa iyo. Boss Miles, shoutout po.
Boss Lord Olivar, shoutout po. Boss Rexy Ann, shoutout po. Boss Jesse Joshua Castillo, shoutout po. Ma'am Maya Flores, shoutout po. Boss Queenie, shoutout po. Boss Alberto Liano, shoutout po. Ma'am Michelle Cedron, shoutout po. Ma'am Susan De Los Santos, shoutout po. Boss Ron and Ma'am Lenny Fee, shoutout po sa inyo. Sir Reynaldo Silong, shoutout po. Ma'am Charlene Gumansing, shoutout po. Boss Psychic Scorpio, shoutout po. Ma'am Marianita F.L. shoutout po. Boss James Channel, may time po kayo, bisita na po channel po ni Boss James. Ma'am Maribel Salcedo, shoutout po. Boss Vinci Mayo, boss, shoutout po. Boss Leonardo Manalo, shoutout po. Boss Yumi Cotton TV, shoutout sa boss. May time po kayo, bisita na po sa channel, Yumi Cotton TV. Boss Yoreski Escalona, shoutout sa boss. Boss Jopay Bertuto, boss, shoutout sa iyo. Ate Peng, shoutout po. Ma'am Elaine Almera, shoutout po. Boss Supremo Proxky, dyan po sa Cavite, shoutout sa iyo, boss. Ma'am Bless na Baka, shoutout po. Ma'am Christy Han, dyan po sa Hamburg, shoutout po. Kaya, Sir Alex of Southern Mindanao Creep Experience, shoutout sa iyo, sir. Boss Jimmy Pandong, shoutout po. Kay Tata Estong Nestor Bauyon, dyan po sa London, shoutout po. Ma'am Mary Asilar, shoutout po, dyan dito sa UK. Boss Edward Malilin, boss, shoutout po. Boss Raymond Glover, shoutout sa boss. Ma'am Eliza Miguel, shoutout po. Shoutout po kay Boss Ricky Gonzalez, kay Boss Bobby, kay Ma'am Milagros Gonzalez, kay Sir Romeo, shoutout po sa inyo. Boss Sai 1986 Vlog, may time po kayo bisita naman sa channel, Sai 1986 Vlog. Boss Young's Life, shoutout. Boss Russell Ferreira, shoutout. Boss Mslack, shoutout. Miss Jabel, shoutout po. Boss Choji D, shoutout. Ma'am Liza Arcega, shoutout po. Ma'am Selena Rawato, shoutout po. Boss Francis Mauna, shoutout po. Boss Stacy Vlog, dyan po sa Spain, shoutout po. Boss Mary Tales, may time po kayo bisita ng channel po ni Boss Mary Tales. Ma'am Myrna Boho, shoutout po. Boss Kamandag Pigeon TV, mahilig po kayo sa kalapati, bisita po sa channel po ni Boss Kamandag Pigeon TV. Ganun po kay Boss Titan Love TV. Boss Diggy and George, mahilig po kayo sa bedtime stories, bisita lang po sa channel po nila. Boss Horseshoe TV, mga vlogs po nila sa Japan, bisita lang po sa channel. Boss J Palo, shoutout. Boss Pedro Tampo, shoutout po. Ma'am Maria Lizelle Barro, shoutout. Ma'am Aubrey Delgado, shoutout sa iyo, ma'am. Sa family po, sa husband niyo po. Boss Camilo Aroy, boss, shoutout sa iyo dyan, sa mga taga Southern Leyte. Kay Boss Jesse, ang Manuel at Horror Stories, may time po kayo bisita lang sa channel niya. Boss Nico, shoutout sa iyo, boss. Boss Ron Misa, shoutout po. Ma'am Erica Tijano, shoutout po. Boss Angie Tatifuku, shoutout po. Ma'am Ana Sato, shoutout po. Ma'am Eli Cono, shoutout po. Boss Freya's World, shoutout sa iyo, boss. Boss Resi Madrid, shoutout po. Lutong Bahay ni Ming, shoutout po. Boss Wency 666, shoutout po. Boss John Reynal Zacate, boss, shoutout po. Kay Ma'am Lea Velasquez, shoutout po. Kay Ma'am Shirley Carillo, shoutout po. Sa mga hindi po nabanggit, pasensya po, bawi po ako next time. Kung naibigan po ninyo ang ating kwento, pakihit lang po ang like button, pati din po subscribe. Pakiclick na rin po ang notification bell para updated po tayo sa ating mga kwento. Kung may nais po kayong sabihin, pakiiwan lang po sa ating comment section. Maraming salamat.